Ang devotion natin ngayong gabi ay para sa mga taong minahal pero nasaktan. Para sa mga nagbigay ng todo pero nauwi sa katahimikan. Ito ang kwento mula sa Letters of Paul to the Corinthians, isang sulat tungkol sa love that heals, not destroys. Tahimik ang gabi, may ilaw lang mula sa bintana. Si Rian ay nakahiga sa kama, hawak ang phone, pero hindi na nagbabasa ng messages. May mga salitang masakit na hindi na mababawi. May mga pangakong hindi natupad. At may tanong na paulit-ulit bumabalik. Mali ba akong magmahal? Sa katahimikan, pumikit siya. At sa pagitan ng antok at gising, may isang tinig na marahang nagsalita. Ako si Paul, sabi ng tinig. Isinulat ko ang liham na ito para sa mga taong nasugatan ng pag-ibig. Sa kanyang panaginip, nakita ni Rian ang isang lalaking may hawak na sulat. Hindi siya mukhang perpekto. Mukha siyang taong marunong masaktan. Sa mga taga-Korinto, sabi ni Paul, isinulat ko kung ano talaga ang tunay na pag-ibig. Humingi siya ng malalim at binasa. Love is patient. Love is kind. It does not keep a record of wrongs. Tumigil siya sandali. Hindi ko ito isinulat para sa fairy tales, dagdag niya, kundi para sa mga totoong relasyon, magulo, mahirap, pero may pag-asa. Tumingin si Rian kay Paul. Paul, paano kung ikaw na lang ang nagmamahal? Paano kung ikaw lang ang nag-aayos? Tahimik si Paul bago sumagot. Ang pag-ibig, sabi niya, ay hindi kailanman dapat maging dahilan para mawala ka sa sarili mo. Lumapit siya ng kaunti. Kung ang pagmamahal ay puro sakit, hindi iyon ang klase ng love na sinasabi ko sa liham. May tumulo sa mata ni Rian. Hindi niya napansin agad. Sa pangalawang sulat ko sa Corinthians, sabi ni Paul, sinabi ko ito, God comforts us in all our troubles so that we can comfort others. Hindi sayang ang luha mo, dagdag niya. Ginagamit ng Diyos ang sakit para matutunan mo kung paano magmahal ng mas malusog. Tahimik ang paligid. Hindi na masakit, pero totoo pa rin. Unti-unting naglaho si Paul. Nagising si Rian sa kama. Pareho pa rin ang alaala, pareho pa rin ang sugat. Pero may isang bagong pag-unawa. Hindi mali ang magmahal. Minsan, mali lang ang taong binigyan. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, pinili niyang patawarin hindi muna ang iba, kundi ang sarili niya. Ngayon, bago ka matulog, pag-isipan mo ito. Saan ka pinakanasaktan pagdating sa pag-ibig? May pag-ibig ba sa buhay mo na mas nakasakit kaysa nakapagpagaling? Ano ang kailangan mong bitawan ngayong gabi para makapahinga ang puso mo? Paano ka tinawag ng Diyos na magmahal nang hindi nawawala ang sarili mo? Let's pray. Lord, pagod na ang puso ko. Salamat dahil ang pag-ibig mo ay hindi nananakit. Turuan mo ako magmahal ng may katotohanan at maghilom sa iyong oras. Amen. Kung ang episode na ito ay nangusap sa puso mo, okay lang umiyak, okay lang magpahinga. Sa susunod na gabi, pag-uusapan natin ang 2 Corinthians na kapag mahina ka, pero kailangan mo pa rin magpatuloy. Hanggang sa muli, good night.